Ating saksihan ang lagay ng panahon dito ngayon sa Manila Bay. Mga oposisyon, sinabing wala daw laman ang suna ni President Rodrigo Roa Duterte. Bakit kaya? Atin na rin silipin ang tuloy-tuloy na bayanihan dito sa Dolomite Sand Beach sa Phase 1. Kasama natin ang mga MMDA, DPC, Stigro at iba pang mga netizen para matulukan na ang problema na hinarap ng ating mahal na Manila Bay. Hanggang kailan kaya babalik sa normal ang Manila Bay? Iyan ang ating tutukan dito lang sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan from Luzon, Visayas at San Mindanao. Lalo-lalo na sa ating mga mahal na OFW at mga immigrants. Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong lingkod, si Bakbak TV. Muli na namang magbibigay sa inyo ng magandang update patungkol sa ating Manila Bay, News Update. Ngayon po ay July 28, 2021. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, si Bakbak TV. Nandito na naman po tayo ngayon sa ating Manila Bay upang ating ipasisilip sa inyo ang pinakabagong balita patungkol ngayon sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy pong naglilinis po dito sa ating Manila Bay. Kasabay dyan mga kabayan ay atin din po ipasisilip sa inyo ang ating lagay ng ating Manila Bay. At kahit po sa mga oras na ito ay medyo malakas ang alon, malakas ang hangin at kapansin-pansin mga kabayan na hindi pa rin po maalis ang mga basura sa mga bahaging ito. Pero bago pa yan mga kabayan, kung ikaw ay bago sa ating YouTube channel, Bakbak TV, pakisubscribe na rin at i-click ang ating notification bell para updated kayo sa ating latest at upcoming videos. Shout out nga pala sa ating classmate, batchmate dyan sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, kay Sir Jarwin Husay, kay Sir Gisrael Palapar na nandyan ngayon sa Karagatan kasi sila po yung mga seaman, no? Mega love shout out sa inyo lahat. At shout out nga rin po sa TFG team, kay Ma'am Herwick Gulay, kay Ma'am Joyful Nainas, kay Ma'am Rebecca Salgarino, kay Juban Cabs, kay Colby, kay Forever Young, kay Nerva Muhir, at sa lahat-lahat, no, kay Azor TV, no, at sa lahat ng tropa ng TFG team, mega love shout out sa inyong lahat. At syempre sa ating partner dyan sa Micronesia, si Sir Adventure Style at sa tropa ni Adventure Style na nandito ngayon sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dyan. At sa mga followers na rin natin dito sa Mindanao, no, particular sa Davao de Oro. Magandang umaga sa inyong lahat. Mayong buntag yung mga sub sa taga Cebu, mayong buntag kaninyong tanan. At ngayon, ito na po mga kabayan, no, ang ating pasilip sa inyo sa araw na ito. So ating makikita mga kabayan na tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis, no, pamumulot ng mga basura ng ating mga kababayan. Sila po ay taga DPS. So habang malakas po ang alon kasi ang bahaging ito ay high tide na po, ay pinupulot pa rin nila ang mga basura sa bahaging ito. At syempre mga kabayan ay malakas din po ang hangin na kung saan ay ating mapifeel po, no, sa umagang ito, sa araw na ito ang kalakasan po, no. Ramdam pa rin po natin mga kabayan ang tuloy-tuloy na hagupit ng malakas na hangin. Ang inakala po ng lahat na wala na pong bagyo, pero sa mga sandaling ito inyo pong makikita at mapapansin na malakas pa rin ang hangin. Actually mga kabayan, ang ating pong lagay ng panahon dito sa ating Manila Bay ay mahigit isang linggo na po na ganito na po palagi. So nakatandaan na after po magbukas ang ating Dolomite Sand Beach noong July 18, 2021, paghahapon po noon mga alas 12 ay ano na po, nag-umpisa na po na bumuhos po ang malakas na ulan. At hanggang sa ngayon, ito pa rin mga kabayan, no,
hindi pa rin natin nakikita ang paglabas ni Haring Araw at namimiss na po natin mga kabayan ang paglubog din ni Haring Araw tuwing hapon, no? Kapapansin-pansin nyo mga kabayan sa ating live streaming, sa ating mga video paghapon ay dito po tayo, no? Atin pong na ipapakita sa inyo, no, ang paglubog po ni Haring Araw. Balik po tayo mga kabayan sa ating usapin patungkol ngayon dito sa Manila Bay. So ayan, no, meron na po silang mga lagayan ng basura, no? Yan po ay mga green plastic bag na kung saan ay dyan po nila nilagay ang kanilang basura para po pag mapuno na po ay iano po nila dyan at maya-maya pag marami na ay tatawag na po sila ng ano po, no, garbage truck, no, galing po sa DPS at galing po sa Manila City Hall. So ayan, magandang mga kabayan kasi sanib pwersa po, no, actually ngayong araw ay sanib pwersa ang mga MMDA, DPS at iba pang mga netizen natin, no, tumutulong na rin mga kabayan. So sa araw na ito actually ang ating mga kapwa ng mga vloggers, ng mga Manila vloggers ay nandito din po, no, tumulong po sila mga kabayan, pero nandun po sila sa my phase 1 sa Dolomite Sand. So tayo po bilang independent vlogger ay hindi po tayo pinapayagan na makapunta doon sa loob. So dito muna lang tayo mga kabayan. So ayan, sa ating mga kababayan, sila po ay nagtatanong palagi sa atin, no, base po sa kanilang mga komento, kung hanggang kailan kaya matuldukan ang ating Manila Bay, no, lalong-lalo na sa mga basura na palagi nating hinaharap, palagi nating nakikita. So sa ngayon mga kabayan, ayun na sabi na sa atin ay pinangako nila na hanggang Friday ay matapos na. Pero sa based on my assessment and observation po sa mga oras nito, kahit hanggang Friday po ay hindi po ito matatapos mga kabayan ang mga basurang ito. So kinakailangan pang more additional or extension days para po masugpo. Okay lang siguro mga kabayan kung ang bahaging ito ay linis na, no, kasi ilang araw lang yan matatapos na dahil po sa ano yung joint force po ng MMDA, DPS at sa mga ilan pang mga barangay officials ay simple, no, madali lang yan. Pero pag ganito ang sitwasyon mga kabayan na kung saan ay ating makikita na ano po malakas ang hangin at malakas ang ulan at tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga basura galing po sa iba't ibang bahagi dito sa Maynila, ay naku po, medyo mahirapan po ang ating mga kababayan na matapos po ito sa pagdating ng araw ng Biyernes. So kaya ang napakaganda nito, kahit hindi ito matapos mga kabayan, ay tuluyan pa rin nag-aayos, naglilinis, no, nagtulong-tulungan ng ating mga kapwa kababayan ng mga DPS, MMDA at iba pang mga barangay officials na nasakop dito sa ating lungsod ng Maynila. Kahit po mga kabayan, no, nakikita natin ay hindi po talaga maganda ang lagay ng panahon, no. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina na sobra isang linggo na po matapos po ang opening day doon sa may Dolomite Sand Beach sa Phase 1 ay ganito na po ang ating nakikita at inasahan sa mga sandaling ito, na kung saan ay hanggang sa ngayon, no, hindi pa rin maalis basta-basta yung mga basura na galing po sa ating mga karagatan. Una-una po kasabay po ito, no, sa bagyong Pabian, no, kung saan ating nakikita ang ating mga basura na pumarito mga kabayan. Pero ayan, no, nakikita natin, no, napahirapan po ang paglinis kasi pa-high tide na po. Kaya po siguro sa kung ano lang ang kanilang matapos ay tatapusin nila. Tapos kinabukasan, balik na naman po sila mga kabayan para patuloy na po silang maglilinis dito. Pero yan mga kabayan, kapag hindi po malinis yan, hindi yan matapos ngayon, ang basura yan ay babalik naman yan sa karagatan dahil po pa-high tide na po. So panibago, kinabukasan, panibago na namang mga basura kapag ito ay may low tide. Siyempre ang mga basura ay dadagsa naman dito sa mga bahaging ito, na kung saan ay ito talaga ang tinatawag na the Battle of Manila Bay araw-araw. Kasi po ang ating mga DPS, kahit po sila ay araw-araw na naglilinis dito, pero hindi pa rin nila tuluyan na matapos po ang paglilinis dito mga kabayan.
for good news na lang, kasi malakas po ang ulan, malakas po ang hangin, malakas po ang alon, ay nandito pa rin, no? Hindi pa rin sila sumusuko mga kabayan. So noong nakaraang mga araw, kahapon po ay nandito po yung mga pwersa talaga ng mga MMDA, tumutulong sila mga kabayan. So kapansin-pansin natin mga kabayan, sa oras na ito ay iilang tao lang po ang nandito, no? Ang iba po mga kabayan doon po talaga nakafocus doon sa May Dolomite Sands sa phase 1, malapit po sa US Embassy, na kung saan nandoon ating makikita ang pinaka-highlights dito po sa bahagi ng ating Manila Bay, na doon talaga. So ito mga kabayan, no? Ito na ngayon ang ating nasaksihan. Grabe, no? Sobrang lakas po talaga ng hangin, no? Pasensya na po, no, kung medyo malug-alug ang ating video, medyo shaky kasi po malakas na po ang hangin. Ayan, yung payong ko mga kabayan nasira na, tuluyan tong nasisira ang payong ko, pero nothing to worries, no? Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabayan. Ito po ang ating isa sa mga layunin, na makapagbigay tayo sa inyo ng magandang balita, magandang update patungkol ngayon dito sa ating Manila Bay. So, yun po ang sinasabi ko sa inyo mga kabayan, na kung ano po ang ating nakikita ay yan po ang ating binabalita sa pamamagitan ng ating YouTube channel. So, wala po tayong pinapanigan, wala po tayong pinapaburan, no, sa ating YouTube channel. Basta kung meron tayong nakitang maganda, ibinalita natin, at kung meron din naman tayong makita na hindi maganda, tulad ng makikita natin minsan sa ating mga video ay marami pong mga basura, ay pinapakita din natin mga kabayan. At least alam ng taong bayan, alam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nasa Visayas at sa Luzon, at sa mga OFW, sa mga immigrants nating mga kababayan, na kahit po ay marami ang basura dito sa ating Manila Bay, tuloy-tuloy pa rin ang motivation ng ating mga tagapaglinis dito na tapusin po ang basura dito po sa ating Manila Bay. So ito po mga kabayan, no, ang lagay ng ating Manila Bay. Tila kapansin-pansin natin, naramdam pa rin talaga ang kalakasan ng alon at hangin dito po sa mga bahaging ito. Ito po mga kabayan ang ating latest update patungkol sa ating Manila Bay. At uulitin ko po, no, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga solid supporter at viewers dyan from Luzon, Visayas at sa Mindanao. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay palagi sumusuporta sa atin. At yan, no, ang pinakamagandang balitaan natin, kahit malakas po ang ating alon mga kabayan, sa bahagi ito ay ang ating mga DPS at saka mga MMDA ay nandito pa rin, no, parang tutulong na rin, no, para sa matulukan na po ang mga basurang ito. Actually, ang mga basurang ito mga kabayan ay atin po ito napapansin, more than 1 week na po. More than 1 week na po ang basurang ito ay hindi pa rin po basta-basta malis-alis ng ating mga mahal na mga DPS at saka taga MMDA, dahil nga po sa lagay ng ating panahon. So okay lang po mga kabayan, no. Ang sabi po nila ay from Sunday to Friday ay kaya nila pong tapusin ang paglilinis po sa basura sa mga oras na ito. Pero sa ngayon mga kabayan ay medyo mahirapan po sila dahil nga po, ayan, kita-kita nyo naman sa ating sitwasyon po, no. Habang sila ay naglilinis ay malakas pa rin ang alon at ang hangin. So hindi po talaga makafocus, at maya-maya yan pag malaki ang tubig, high tide saka low tide, ay darating din po ang mga maraming mga basura. So hindi basta-basta, no. Importante din mga kabayan, kahit hindi pa po ito ngayon matulukan, ay ano pa rin mga kabayan, no, agresibo pa rin sila, positibo pa rin sila na maging linis dito kahit sa banta ng malakas na hangin at ulan. So yan po ang pinakabaganda. At wala mga kabayan ay basang-basa na po tayo ngayon dito sa ating bahagi ito, dahil nga po ay malakas talaga, no, ang hangin at ulan po dito sa bahaging ito. So ito po mga kabayan, dito po tayo ngayon sa phase 3, na kung saan ay ating pong masaksihan ang hagupit ng malakas na hangin, no. Sinasamahan po yan ng malakas na hangin, at iyan po ang isa sa mga dahilan na yung payong natin ay na bumaliktad po mga kabayan, at tayo po'y basang-basa na. Pero anyway, nandito tayo ngayon, no, maaga, kasi po, no, para mabigyan ko kayo ng magandang update. So ito po ang pinakamaganda mga kabayan, no. Isang katanungan sa inyo, kung kayo po ba'y kontento o kayo po ba'y satisfied sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na sa rehab dito sa Manila Bay. So pasagot-sagot po mga kabayan, no. Kung bigyan nyo po ng rate si President Rodrigo Roa Duterte from 1 to 10, ilang porsyento, ilang rate kaya ang ibibigay nyo sa kanya? At pasagot sa ating comment section, at atin po niyang babasahin. At syempre lagyan nyo na po ng bakit.
Kung ikaw ay satisfied, sabihin mo 1% or 2%. Kung ikaw ay hindi satisfied, lagyan mo ng porsyento at lagyan mo na rin ng explanation, no? Atin po siyang babasahin mga kabayan, no? Para malaman po natin kung ilan po ang mga satisfy at hindi satisfy po sa pamumuno ng ating mahal na presidente. Siyempre mga kabayan, katatapos lang din po ng sona ng ating mahal na presidente. Ayan na po ang mga ating nakikita sa mga television, sa mga social media, na marami po ang hindi pumupuri sa ating mahal na Pangulo after po sa kaniyang suna. So ayan po naman po kay presidential spokesperson Harry Roque na ganyan naman talaga ang inasahan ng mga tao kapag ang taga-opposition po ang kanilang tatanungin. Sabi nila ay wala po inaasahan na magandang ratings ang ibibigay nila sa ating mahal na Pangulo. So at least mga kabayan, no, at ating nasaksihan naman, no, hindi na, sa totoo lang mga kabayan, no, hindi na po tayo kailangan wag na po tayong magbulag-bulagan pa, no, sa mga nagawa ng ating Pangulo. Kasi kita-kita naman. No? So yun po mga kabayan na sinasabi ko sa inyo talaga, na pati po dito sa ating Manila Bay, no, sinasabi ng iba na ang ating Manila Bay daw ay mawawash out daw yung dolomite sand, mawawala, masayang daw ang budget, no. For your information mga kabayan, tayo po ay nakasaksi po mga kabayan, no, hindi po nawawala po ang dolomite sand. So sa totoo, ito ngayon, sa ngayon sitwasyon, dahil po sa lakas ng ulan, ayan po may styrofoam, nakikita natin na medyo lumalabas na po dito sa daanan na ito dahil po yan sa ating sitwasyon. Pero patungkol po doon mga kabayan sa tinatawag nilang dolomite sand beach, ay hindi po totoo na nawawala. Kasi sabi nga po nila ng ating pong dolomite sand ay ano siya, para kung sa baterya pa siya ay tinatawag na motolite, diba? Ano yung motolite? Pangmatagalan. Yun na po yung mga kabayan, yung ating dolomite sand. Hindi po siya nawawas out, hindi po siya nawawala, pangmatagalan po siya. So sa dyan, nag-doubt dyan, no, na patungkol sa atin, hindi po nasasayang, no. Kung gusto nyo po, punta kayo dito, no, kasi ako po ay araw-araw po dito mga kabayan. So yan po, no, ang isa sa ating malayunin, no, para sa magandang update natin. Actually, yung update natin mga kabayan ay pinasok na rin natin yung mga updates sa mga build project ng ating mahal na presidente. Pati na rin din po ang lagay ng one time na napunta po tayo doon sa may Marikina River, no? Naka-monitor tayo last Sunday, kasama natin ang ating mga tropa para ating ibalita, no, sa ating mga mahal na viewers na updated po sila, no, sa lagay ng ating Marikina Rivers. So babalik po tayo sa ating usapin patungkol dito mga kabayan sa ating Manila Bay. Ayan, no. Sabi po ng iba ay yun nga, sabi ko sa inyo ay masasayang lang daw ang pera ng ating gobyerno sa paggastos dito po sa Manila Bay na hindi daw napakinabangan ng bayan. Sang-ayon ba kayo dyan mga kabayan? So yun po mga kabayan, no? Yun pong July 18 nung nag-umpisa po ang ating Dolomite Sand, yung opening tradition, no? From Sunday, Monday, and Tuesday. Nako, nakikita nyo po mga kabayan na ito'y dinagsa. Ito po binaha ng ating mga kababayan, binaha po ng tao, maraming tao ang ating Manila Bay dahil sabik na silang makapamasyal doon mga kabayan. So yun po ang sabi nila, binabaha din po ng mga media, makasamahan natin mga vlogger, at syempre yun po ang inasasahan na kanilang makukunan ng idea na maano mga kabayan, mapakita din po sa kanilang mga mahal na mga viewers. So ayun ang masasabi ko sa inyo, na hindi po totoong mawawala, nawawas out ang ating dolomite sand. So ngayon mga kabayan ay nanonood po ang ating mga kababayan, sila po ay pumupunta doon, naglilinis din, no. So ito po si ate, no, na kahit malakas ang ulan, nandito siya. So ito po mga kabayan, no, sa mga oras na ito ay malakas po talaga yung sinasabi ko sa inyo. Pero ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga kabayan na tuloy-tuloy po kayong sumusuporta sa akin. Once again, no, maraming salamat sa TFG team, no, kay Ma'am Herwig Gulay, kay Azor TV, kay Juban Cabs, kay Joyful Nainas, kay Mersbal Channel, kay Adventure Style, sa lahat-lahat ng ating mga trupa, kay Azor TV, kay Juban Cabs, no. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. God bless us all.